Gani ka na stop. Oh my God. Kaya nga na dito. Hello! Welcome back to my channel and this is Jenny in Hong Kong. Guys, dating gawin is andito pa rin ako sa aking higaan. Today is my day off. Today is Sunday. Parang lahat ng ating kababayan ay nasa park, natutulog, nagka-hike. Yung iba naglalaro. Marami mga dito sa Hong Kong, guys, no, paraan para hindi tayo ma-bored sa ating buhay. So dito sa Hong Kong napakasaya pag linggo dahil parang lahat yata ay nagpupunta kung saan man nila gusto, pero ako, guys, dating gawin nandito pa rin sa room. So meron akong i-share sa inyo na storya about sa isang domestic helper dito sa Hong Kong. Dito, guys, pag linggo, yung iba nagha-hiking, nagpupunta sa malayo, nagba-barbecue, nag-swimming. Yung iba nasa park natutulog dahil hindi lahat ng amo ay papayag na ikaw ay matutulog sa higaan pag araw ng day off. Dapat talaga lalabas ka dahil araw ng pamilya yan. Pero yung aking mga amo is okay lang sa kanila na nandito ako sa bahay kahit day off ko. So dito lang ako, guys, para iwas gastos na rin. So yung iba, guys, yung mga Pilipina dito, depende na yan sa tripping nila sa day off kung ano ang gusto nilang gawin. Pero meron talagang mga Pilipina, meron tayong mga kababayan na maglalaseng, mag-iinom sa park, mag-iinom sa bar, or kahit saang banda dito sa Hong Kong. Panoorin natin to. Ay, nahulog. Ano nangyari? Uy, okay. Tinulungan ko po siya kasi gusto niya mag-CR. Ayan, isa siyang Pilipina na nalasing dito sa Hong Kong. Malapit silang malaglag sa escalator dahil yung Pilipina na nauna sa kanya na sobrang lasing na talaga na nasa escalator ay humingi ng tulong sa kanya para dalhin siya sa toilet, pero sa kasamaang palad na outbalance sila at malapit silang malaglag. Silang dalawa na iyak yung tumulong sa kanya. Isang Pilipina din niya yung tinutulungan niya. So dito sa Hong Kong, guys, para-paraan kung paano maaliw yung sarili sa sobrang stress, lungkot na malayo sa pamilya. Pero may mga Pilipina din tayo dito, mga kababayan, na parang out of control na sa sarili, na halos hindi na makalakad sa pag-uwi dahil sa sobrang kalasingan. So shout out sa mga baguhan dito. Yun nga, guys, ang pakay ko, no, na iwas po tayo sa maraming kaibigan dahil alam nyo, guys, yung amo kong lalaki is police. Na-assign din siya sa Central. Yung Central, guys, yan ang tambayan ng mga maraming Pilipino paglinggo. Maraming mag-iinom, magsusugal, mga ganyan. Kahit bawal, ginagawa pa rin. So, sabi ng amo ko, isang beses daw, may isang Pilipina na nalasing sa Central. Hindi na siya makatayo, hindi na siya makalakad. Buhat nila. Tapos sinakay sa rescue. Nung sinakay na nila sa rescue, ang sabi ng amo ko, sino ang kaibigan nito? Gusto kong magdala ng isa para makabantay niya sa clinic. Sa sobrang dami niyang kainom, sa sobrang dami niyang kaibigan, wala ni isa ang nag-volunteer na sasama sa kanya. So dinala siya sa clinic na mag-isa. Alam nyo ba, guys, dito sa Hong Kong, yung mga katulong dito, sa hindi pa nakapunta dito at nakapagtrabaho dito, lahat tayo may curfew, guys. Pagdating sa curfew, tapos ikaw late kang dumating sa bahay at lasing pa, lagot ka sa amo mo. Maraming na-terminate dito ng dahil sa kalasingan. Maraming na-terminate dito ng dahil sa laging late na pag-uwi sa bahay. Kahit man day off natin yan, may curfew pa rin yan. Kahit may curfew ka, hindi ibig sabihin na curfew mo oras na para magtrabaho ka. Hindi ganon. Gusto lang ng mga amo na sa oras ng curfew nandun ka sa bahay para magkaroon din sila ng peace of mind na ikaw ay safe sa araw na yun. Yung day off, guys,
take note, ang day off ay hindi sagot ng amo pag tayo ay nadisgrasya sa labas dahil day off yan. So, kaya ang mga amo, kailangan na gusto nila na sa oras ng day off, nandun ka sa bahay, o hindi, sa oras ng curfew, nandun ka na sa bahay. At mas gusto ng mga amo na hindi ka aalis, pupunta sa malayo. For example, nagpunta ka sa China or sa Macau. Ang mga country na yun guys is out of Hong Kong na hindi na covered ang insurance. Pag anong mangyari sa iyo doon, wala nang pananagutan sa iyo ang iyong amo. Lalo na at day off mo. So, pag day off mo guys, example, ikaw ay nadisgrasya, kailangan mong bumunot ng pera para ibayad sa hospital. Hindi sagutin ng amo mo dahil day off mo yan. But, if nadisgrasya ka sa araw ng trabaho, kahit magkano yan ang babayaran mo sa ospital, pilit yan babayaran ng amo dahil obligado sila, obligasyon nila. Pero sa panahon ng day off, hindi mo sila maporsige na bayaran ang hospital dahil naka-day off ka. Kaya pag day off, kailangan safe po tayo. Huwag tayong pumunta sa sobrang napakalayong lugar na hindi mo alam kung paano ka makabalik, paano ka makauwi, lalo na kayo ay nag-iinom. Katulad nitong Pilipina na ito, no, na sobrang dami niyang kainom, nung wala na siyang malay, hindi na niya kayang tumayo. Iniwan na siya ng lahat. At muntik pa siyang makadamay ng Pilipina na gustong tumulong sa kanya para lang siya makapunta sa CR. So, ganon. So, shout out sa mga baguhan dito ha, mga tips. Kung gusto niyo ng mga tips, paki-subscribe ng channel ko dahil lahat ng tips dito sa Hong Kong, kung ano ang pwede at hindi pwede, ibibigay ko dito. So, paki-subscribe po. Maraming salamat. This is Jenny in Hong Kong. Bye-bye!